magkakaroon ka ng pagkakataon para balikan ang iyong nakaraan, babaguhin mo ba ang lahat ng mga naging pagkakamali mo? O tatanggapin mo na lang ang lahat kasama ang mga leksyon at aral na ibinigay ng mga karanasang ito sa buhay mo? Kung bibigyan ka ng pagkakataon na balikan ng kahapon, ano ba ang babaguhin mo sa buhay mo? Dear Mama Mia, naranasan niyo na ba na may bahagi sa buhay niyo na sobra-sobra niyong pinagsisisihan? Yung tipo na gagawin mo ang lahat, maibalik mo lang ang oras para maitama ang lahat ng mga naging pagkakamali mo. Pero sa huli, marirealize mo rin na hindi na talaga pwede. At wala ka ng ibang pwedeng gawin kung hindi ang magsisi at kunin ang mga leksyon na pwede mong makuha sa iyong naging karanasan. Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Jared, 30 years old at isang avid fan niyo po dito sa Calamba. Sa totoo lang, Mama Mia, halos lahat na yata ng kwento na naipost niyo sa YouTube channel mo ay napakinggan ko na. At halos lahat ng mga napakinggan ko ay nakapagbigay sa akin ng inspirasyon para magpatuloy na gumising sa araw-araw at lumaban sa buhay sa kabila ng mga pagsubok na aking pinagdaraanan ngayon. Kaya ngayon pa lamang, Mama Mia, ay nagpapasalamat na talaga ako kung sakali mang mapili nyo itong sulat ko. Na sana ay makapagbigay din ng aral at inspirasyon sa lahat ng ating mga listeners na nakikinig ngayon. Mama Mia, ang papa ko po ay isang accountant. Ang mama ko naman ay isang engineer. Ako? Hindi ko sinasabing patapon ng buhay ko, pero parang ganun na rin. Sa totoo lang kasi, Mama Mia, ay medyo lumaki akong spoiled brat. Lakik sa layaw, kumbaga. Dahil pareho ngang may maayos na trabaho ang aking mga magulang at solong anak pa talaga ako, ay nasanay ako na lahat ng gusto ko ay nakukuha ko. Lahat ng mga material na bagay na gustuhin ko ay binibigay sa akin ng mga magulang ko. Lahat ng gusto kong mangyari ay nasusunod. Nabibili at nagagawa ko ang halos lahat ng gusto ko kahit hindi ko naman talaga kailangan. Kasi nga ang nasa isip ko noon, Mama Mia, ay mapera kami. At kapag mapera kayo, lahat ng gusto nyo ay magagawa nyo. Pagdating naman sa pag-aaral, Mama Mia, ay hindi talaga ako seryoso doon. Parang wala akong pakialam sa magiging buhay ko sa hinaharap. Palagi akong may bagsak o mga INC o incomplete grades sa aking pag-aaral. Kaya nga halos inabot na rin ako ng mahigit 4 na taon sa course ko na dapat ay pang 2 taon lamang. At sa mga araw na iyon, Mama Mia, ay abot langit talaga ang sermon na natatanggap ko mula sa papa ko. Dahil hindi na naman ako makakagraduate. Hindi yon sinasabayan ni Mama. Mama Mia, halos every time na bigayan na ng grades, ay galit na galit talaga si Papa sa akin. Lagi niyang tinatanong kung anong klase ba ng grades ang binibigay ko sa kanya. Lagi naman akong nangangatwiran na ginagawa ko naman ang lahat ng makakaya ko. Sabi ko, mainit lang talaga ang dugo ng mga professor ko sa akin. Lalong-lalo na ang mga professor ko sa 2 major subject ko. Mama Mia, nangangatwiran pa ako at sinasabi ko pa sa papa ko na hindi lang naman ako ang may bagsak na grades. Pero Mama Mia, hindi tinatanggap ng papa ko ang katwiran ko. Ang sabi niya, ako raw ang dapat sisihin sa grades ko.
Dahil ang mga professor o mga teachers naman ay taga-record lang ng mga ginagawa at sinasubmit ko. Sabi nila, kahit daw gaano ka-stricto ang isang professor, ay hindi ka talaga ibabagsak nito kung nag-aaral kang mabuti. Mama Mia, galit na galit ang papa ko sa akin dahil ma-extend na naman ako ng isa pang taon. Kaya naman ang sabi ko sa kanya ay hindi ko na lang tatapusin ang pag-aaral ko dahil galit na naman siya na ma-extend ako. Pero imbis na kumalma ang papa ko ay mas nagalit siya, Mama Mia. Ang sabi niya ay mas lalo ko lang sinasayang ang pera nila ni mama. Bakit raw ako masyadong mapagtaas? Bakit raw ako walang pakialam sa kinabukasan ko? Mama Mia, medyo napataas na rin ang boses ko noon kay Papa. Sabi ko sa kanya ay hindi ko na alam kung saan ko ilulugar ang sarili ko. Sabi ko ginagawa ko naman ang lahat para makapag-aral ng maayos. Pero bakit nagagalit pa rin siya? Sabi ko kapag naman huminto ako sa pag-aaral ay galit pa rin siya dahil nagsasayang na naman ako ng pera. Mama Mia, yun ay mga palusot ko lamang. Sa totoo lang ay hindi naman talaga ako nag-aaral ng mabuti. Kaya naman mas lalong nagalit si Papa. Ang sabi niya ay ayusin ko raw ang pananalita ko sa kanila. Pero Mama Mia, hindi naman ako natitiis ng mga magulang ko. Sinabi ko sa kanila na parang gusto ko na lang lumaya sa bahay namin dahil hindi na naman nila ako minamahal at hindi na ako masaya. Doon ay medyo kumalma ang papa ko. Ang sabi niya ang gusto niya lang daw ay maayos ang buhay ko. At isa sa mga paraan para masigurado niyang maayos ang magiging buhay ko sa hinaharap ay ang pagtatapos ko ng kolehiyo. Ang sabi niya Mama Mia, sa edad ko raw ngayon, nung kabataan niya ay nagtatrabaho na siya. Doon ay mas lalo naman akong na-disappoint. Ang pinakaayaw ko kasi Mama Mia ay yung kinukumpara ako. Sabi ko sa kanya ay hindi naman ako kagaya niya na matalino. Hindi naman ako kasing galing niya sa diskarte sa buhay. Mama Mia, doon ay dumating si Mama. Naiinis siya sa amin dahil abot daw sa labas ng bahay ang tinig namin ni Papa. Nung pinaliwanag ni Papa ang kasalanan ko, ay tumawa lang ang mama ko. Ang sabi niya ay dalhin ko na lang daw yung mga grocery niya sa kusina. Mama Mia, nung makaalis si Papa, ay kalmado naman akong kinausap ni Mama. Tiningnan niya ang mga grades ko. Mama Mia, kung si Papa ay galit na galit nung makita ang grades ko, kabaliktaran naman si Mama. In-encourage pa niya ako, Mama Mia. Ang sabi niya, 2 lang naman daw ang bagsak ko. Ibig sabihin ay kayang-kaya ko talaga ang mag-aral. Ang sabi niya, buti nga at hindi lahat ng subject ay bagsak ko. Sabi ko naman sana nga ay pwede pang gawa ng paraan. Sabi ko sa kanya, Mama Mia, na isasabay ko na lang ang isang subject ko sa susunod na semester. At yung isa naman dahil prerequisite yun ay sa susunod na lang na taon ko kukunin. Pero Mama Mia, tinanong ko si Mama kung bakit naging magkaiba ang reaksyon nilang dalawa ni Papa sa pagkakita nila sa grades ko. Ang sabi naman ni Mama ay hindi naman galit ang Papa ko. Sabi niya nadadala lang daw ni Papa ang init ng ulo nito sa trabaho dito sa bahay namin. Mama Mia, pinaliwanag sa akin ng mama ko na may problema raw sa trabaho ang papa ko. Kaya pagpasensyahan ko na raw. Mama Mia, sa tuwing ako at ang grades ko ang napagbubuntunan ni Papa ng init ng ulo niya sa trabaho, ay never yun na sinabayan ng mama ko. Kahit madalas ay may pagkakamali naman talaga ako. Dahil alam ko naman talaga sa sarili ko na wala talaga akong ni katiting na effort na ginagawa para sa aking pag-aaral.
Madalas din akong umuuwi ng late dahil laman lagi ako ng mga gimikan kasama ang aking mga barkada. At siguro nga, medyo totoo ang sinasabi ni Papa na sinasayang ko lang talaga ang pera nila ni Mama. Pero at least, nag-aaral pa rin ako. At balak ko pa rin namang tapusin ang kurso ko kahit na anong mangyari. Yun din kasi ang gusto ni Mama, yung makapagtapos ako ng pag-aaral. Hindi ko masasabi na kinukonsinti ako ng mama ko sa aking mga katamaran at kalokohan sa buhay. Siguro ay may sariling paraan lang si Mama para pagsabihan o pangaralan ako sa mga maling ginagawa ko. At hindi yon katulad ng kay Papa na pasigaw lagi ang ginagawang pakikipag-usap sa akin. Si Mama kasi ay mahinahon. Kalmado lang, Mama Mia. Lagi niyang pinapaalala sa akin na lahat ng mga ginagawa ko ay may epekto yun sa future ko. Naiintindihan ko naman talaga ang sinasabi ni Mama. Kaso nga lang, Mama Mia, hindi ko talaga naiisip noon na pwede talagang magbago ang buhay ko nang dahil sa katamaran ko. Pero sa awa ng Diyos ay nakapagtapos naman ako ng pag-aaral. Pagkatapos nga ng 4.5 taon ko sa college ay nakagraduate na rin ako sa wakas. Pero hindi kaagad ako naghanap ng trabaho, hindi kagaya ng gusto ng papa ko. Ang gusto ko kasi noon, Mama Mia, ay e-enjoy muna ang buhay ko nang walang responsibilidad. Hindi rin biro ang ilang taon na pag-aaral mula sa elementarya, high school hanggang college. Kaya ano ba naman yung konting panahon na makapagpahinga ako kahit ilang taon lang mula sa ilang taon ding pressure ng buhay ko. Kaya Mama Mia, nung hindi ako naghanap agad ng trabaho, ay kung hindi barkada ay computer games ang inaatupag ko. Sa totoo lang, Mama Mia, ni minsan nga ay hindi ako tumutulong sa mga gawaing bahay. At kung minsan pa, pati pagkain at pagligo ko ay nakakalimutan ko na. Mama Mia, araw-araw na eksena namin sa bahay ay kakatukin ni Mama ang kwarto ko bago siya umalis para sa trabaho niya. At kung weekend naman, ay mag-aalas 10 o alas 12 na ng tanghali kung katukin ako ni Mama para raw kumain kahit man lang konti. Ang sabi ko, Mama Mia, ay busog ako. Lagi niya akong kinakausap dahil hindi raw ako masyadong naghahapunan tuwing gabi. Nagtataka siya kung bakit busog pa rin ako hanggang ngayon. Mama Mia, isang araw ay sabi niya bubuksan niya raw ang pinto ng kwarto ko at kukunin niya raw ang lahat ng mga damit na kailangan ng labhan. Pero Mama Mia, nung papasok na si Mama sa kwarto ko, ay narinig ko ang tinig ni Papa na galit na galit. Ang sabi niya, hayaan na raw ako na magutom. Sabi niya, ay wala daw akong ginawa sa bahay kundi ang magkulong sa kwarto ko at maglaro ng computer. Ang sabi niya, Mama Mia, ay mukhang nagiging walang kwentang tao na raw ako. Pero si Mama ay kalmado pa rin. Pinahinahon niya si Papa at sabi niya ay magmeryenda muna at siya na ang kakausap sa akin. Doon naman ay pumasok na si Mama sa kwarto ko. Mama Mia, medyo dismayado ang mama ko nung makita niya ang ayos ng aking kwarto. Puno ng kalat at kung saan-saan nakakalat ang mga damit na pinaghubaran ko. Nagsorry naman ako kay Mama at sabi ko ay aayusin ko lang pagkatapos kong maglaro. Mama Mia, hinausap ako ni Mama at ang sabi niya sana raw ay wag kong pabayaan ang sarili ko. Tumatawa pa nga siya habang inaamoy niya ako dahil sa tingin niya ay mukhang mag-iisang linggo na raw na hindi ako naliligo. Sumimangot naman ako at ang sabi ko ay magtatatlong araw pa lang. Sabi ko, aayusin ko at gagawin ko lahat ng gusto niya pero hayaan niya muna akong matapos sa laro ko dahil matatalo na naman ako.
Mama Mia, nung nakita kong isa-isang inayos ni Mama ang mga damit ko, doon naman ay biglang sumigaw ulit si Papa. Ano raw ba ang ginagawa ni Mama sa kwarto ko? Hindi na raw ako bata para laging alagaan at subaybayan. Hayaan na raw ako. Pero Mama Mia, tumawa lang si Mama at ang sabi niya ay hayaan ko na lang daw muna si Papa. Huwag ko na lang daw munang patula ng init ng ulo nito. Gaya ng dati ay may problema na naman daw ito sa trabaho. Bagkus ay sinabi ni Mama sa akin na nag-message raw pala sa Facebook niya ang girlfriend kong si Elise dahil hindi ko raw sinasagot ang mga tawag nito. Sabi niya ay nag-aalala raw ang girlfriend ko kung napano na ako dahil hindi ko sinasagot maging ang mga chat niya. Mama Mia, si Elise ay girlfriend ko na nasa Korea at doon nagtatrabaho. Sa totoo lang, mula nung umalis siya, Mama Mia, ay nawalan na ako ng gana sa kanya. Ayoko kasi nang iniiwan ako. Ayoko kasi nang pinapabayaan ako. Pero para matahimik na si Mama, ang sabi ko ay tatawagan ko na lang si Elise mamayang gabi. Ang sabi ni Mama ay kung may plano raw ba ako na pakasalan si Elise, Mama Mia. Sabi ko ay wala pa sa isip ko ang kasal-kasal at ang pagpapamilya. Ang gusto ko lang muna ay i-enjoy ang buhay ko. At syempre, i-enjoy ang pagkabinata ko. Mama Mia ay pinaliwanag sa akin ni Mama na hindi raw panghabang buhay na kasama ko sila ni Papa. Tumatanda na raw silang pareho. At ang sabi nila ay hindi na raw nila ako kakayaning suportahan hanggang sa pagtanda ko. Dapat raw habang maaga pa, habang may panahon pa ay matuto na raw ako kung papaano mamuhay nang wala ang suporta nilang dalawa. Pero kahit kailan, Mama Mia, ay hindi ko naman sineseryoso ang mga topic na ganun, lalo na pag galing kay Mama. Yung kay Papa nga, kahit galit na galit siya ay hindi ko pa rin sineseryoso. Mama Mia, patuloy pa rin ako sa pagiging tambay. Sanay na kasi ako sa mga paalala at sermon nila. Isali mo pa ang girlfriend kong si Elise. Sabi nila ay ayusin ko raw ang sarili ko. Aayusin ko naman. Pero wala pa lang ako sa mood. Para sa akin, Mama Mia, ay maayos naman ang buhay ko dahil una sa lahat ay wala naman akong ibang bisyo. Bukod sa computer games at pangalawa, kahit kailan ay hindi naman ako nalulong sa droga. Kaya naman hindi ko talaga masabi sa sarili ko na naging pariwara ako o patapon ang buhay ko. Sadyang wala pa lang akong maayos na plano para sa aking sarili. Mama Mia, si Elise nga pala ay magkaklase kami mula high school. At bago kami makagraduate noon, ay sinagot niya na ang panliligaw ko sa kanya. Masasabi ko na naging sobrang tiyaga din talaga ng girlfriend ko sa akin. Para kasi siyang si Mama na mahaba ang pasensya. At para rin siyang si Papa na maraming plano sa buhay. Well, obviously, opposite kaming dalawa ng girlfriend ko. Kasi kung ngayon ay isa akong tambay, siya naman, Mama Mia, ay puspusang nagtatrabaho sa Korea. Isa siyang tour guide doon. Hindi naman masyadong issue sa akin na hindi kami nagkakausap dalawa. Sa totoo lang ay hindi ko nga alam, Mama Mia, kung talagang mahal ko ba si Elise o sadyang confident lang talaga ako na mahal niya ako. Kaya alam ko na maiintindihan niya kahit mas inuuna ko pa ang computer games ko kesa sasagutin ang mga tawag niya sa cellphone o sa aking messenger. Mama Mia, dahil hindi ko nga sineseryoso ang mga sinasabi sa akin ni na Mama at Papa tungkol sa pagiging tambay ko sa bahay at computer games, ay hindi pa rin talaga ako naghahanap ng trabaho kahit ilang beses na akong masigawan ng Papa ko. Para sa akin ay hindi pa sapat ang pahinga ko para sa ilang taon kong pagsusunog ng kilay sa pag-aaral. Tsaka isa pa, hindi naman ako nagugutom. Kumakain ako ng maayos. Masasarap pa nga ang mga ulam ko. Maayos naman ang trabaho ng parents ko at alam ko na kayang-kaya nila akong buhayin.
Kaya bakit pa ako magpapakahirap na humanap ng trabaho kaagad? Kung sapat naman ang kinikita nila para sa bahay at sa aming tatlo. Kaya hihintayin ko na lang ang sarili ko na magsawa sa routine ko sa buhay at sa aking pagiging tambay. Kaya naman Mama Mia, umabot ng halos 4 na taon ang pagiging tambay ko sa bahay namin. Wala akong ginawa kundi ang kumain, matulog at mag-computer games. Araw-araw pa rin akong nakakarinig ng sermon mula kay Papa. Si Mama naman, paminsan-minsan lang kung magsalita. Gumigimik din ako minsan kasama ang mga kaibigan ko. Kahit papaano kasi ay binibigyan pa rin ako ni Mama ng pera nang hindi nalalaman ni Papa. Pero mas madalas talaga Mama Mia ay nasa kwarto lang ako at nakaharap sa computer ko. Mas nalilibang kasi ako doon. At kapag napagod na ang mga mata ko sa kakalaro, ay matutulog na ako. Gigising na lamang kapag nakakaramdam na ng gutom. Tulad ngayong araw na ito, Mama Mia, 1 linggo na mula nang makauwi sa Pilipinas ang girlfriend kong si Elise. Yan ay pagkatapos ng halos 4 na taon na pagtatrabaho niya sa Korea. Siyempre Mama Mia, isa ako sa mga tao na gusto niyang makita. Pero ang sabi ko ay pupuntahan ko na lang siya bukas. Kaso naging mapilit itong si Elise, Mama Mia. Ang sabi niya ay siya na lang ang pupunta sa bahay namin. Sabi ko, wag na siyang pumunta dahil gabi na. Pero Mama Mia, nagpumilit si Elise. At dahil alam ko naman na papayag ang mga magulang ko na matulog siya sa bahay namin, ay hindi ko na siya pinigilan pa nung sabihin niya na paalis na siya sa bahay nila. Mama Mia, nakiusap pa siya na sunduin ko raw siya pero ang sabi ko ay busy muna ako. At matatalo kami sa laro at ako ang masisisi. Kaya naman ang sabi niya ay sunduin ko na lang daw siya sa may gate ng subdivision namin. Yun ang huling text na natanggap ko mula sa girlfriend ko, Mama Mia. At dahil alam ko na papunta sa bahay namin si Elise ay naglaro pa ako ng isa pang game. Medyo malayo kasi ang bahay nila sa bahay namin, Mama Mia. Kaya alam ko na matatagalan siya. Mag-aalas 10 na yun ng gabi. Kumuha muna ako ng juice sa may ref namin at saka nagpunta sa kwarto ko at humarap sa computer ko para umpisahan ang isa pang laro. Habang naglalaro ako, Mama Mia, ay nararamdaman ko ang pagbabibrate ng cellphone ko. Pero hindi ko yon pinapansin. Ilang beses pa itong nag-vibrate, Mama Mia, pero hindi ko pa rin tinignan ang cellphone ko. Pagkatapos lamang ng halos 40 minutos ay natapos na ang game namin at talo ako. Galit na naman ako dahil pang ilang talo ko na noon nung araw na yon. Binuksan ko ang cellphone ko, Mama Mia, at doon ay nakita kong may 20 missed calls na pala galing sa girlfriend ko. Pupuntahan ko na sana siya sa may guardhouse ng subdivision nang makabasa ako ng isang chat mula sa kanya. May 2 lalaki daw na sumusunod sa kanya nung papunta siya sa terminal ng bus papunta sa amin. Mama Mia, yun ang huling chat na na-receive ko kaya naman tinawagan ko ang cellphone ni Elise. Ilang beses pa itong nag-ring, Mama Mia, pero wala namang sumasagot. Hindi ko tinigilan ang pagtawag hanggang sa siguro nasa ika-6 na pagtawag na ako nung may sumagot na lalaki sa kabilang linya. Mama Mia, halos nawala ang lahat ng dugo ko sa katawan nung sinabi nung nakasagot na pulis siya at nasa ospital daw ang girlfriend ko. Mama Mia, dali-dali kong tinanong kung saang ospital yun. Nag-hysterical na ako noon kaya naman nagising ang mga magulang ko. Noong tinanong ako ni Mama kung ano raw ang problema ko, ang sabi ko, Mama Mia, ay nasa ospital si Elise. Kaya naman dali-dali kaming pinag-drive ni Papa papunta sa ospital. Nung makarating kami doon, Mama Mia,
ay naabutan namin na ipinapasok na sa morgue ang katawan ng girlfriend ko. Ang sabi nung mga pulis na andoon ay nakita raw ang katawan ni Elise malapit sa may terminal ng bus papunta sa amin. Mama Mia, wala raw sa plot ang girlfriend ko nung makita nila at duguan ang buong katawan nito. Ginahasa ang girlfriend ko, Mama Mia, at walang awa na pinatay ng kung sino mang mga demonyo. Hindi ko talaga maintindihan ang sarili ko noon, Mama Mia. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin ko at kung ano ang mararamdaman ko. Parang namanhid ang buong katawan ko, Mama Mia, at para bang nabingi ako sa lahat ng ingay sa ospital. Wala akong ibang naririnig, kundi ang paulit-ulit na nagbabalik sa isipan ko ang sinabi ng pulis na ginahasa at pinatay ang nobya ko. Labis-labis ang pagsisising nararamdaman ko noon, Mama Mia. Kung sana ay sinundo ko siya, hindi sana nangyari yun sa kanya. Kung sana ay pinuntahan ko siya nung hapon na yun, gaya ng pangako ko, ay hindi sana siya mapipilitan na pupunta sa bahay namin. Hindi sana mangyayari yun sa kanya. Mama Mia, maging ang mga magulang ni Elise ay ako ang sinisisi sa nangyari. Pinipigilan raw nila na umalis si Elise nung gabing yon. Ang sabi pa nila ay paaalisin nila si Elise kung kasama ako. Pero nagpumilit ang girlfriend ko, Mama Mia, dahil halos 4 na taon na raw kaming hindi nagkikitang dalawa. Kaya wala silang nagawa nung nagpumilit talaga itong umalis ng bahay. Mama Mia, ilang linggo akong hindi umaalis sa loob ng kwarto ko. Hindi ako naglalaro ng computer games. Halos sirain ko na nga ang computer ko, Mama Mia, dahil ito ang sinisisi ko kung bakit nawala ang girlfriend ko. Kung hindi sana ako na-addict sa paglalaro, ay hindi sana namatay ang girlfriend ko, Mama Mia. Ilang beses akong kinumbinsi ni Mama na lumabas na ng kwarto. Pero hindi talaga ako lumalabas noon. Si Papa naman, Mama Mia, pagkatapos mamatay ni Elise ay ilang araw din siyang naging mabait sa akin. Pero pagkatapos ng halos 1 linggo, ay bumalik na naman sa dati si Papa. Bumalik sa paninermon sa akin, pero namanhid na ang puso ko, Mama Mia. Ang tanging naiisip ko lang ay ang kasalanan ko sa girlfriend ko. Pero Mama Mia, hindi pa pala tapos ang dagok sa buhay ko. Siguro mga 3 buwan o mahigit mula nung mamatay ang girlfriend ko, Mama Mia, ay inatake naman sa puso ang mama ko. Nakoma si Mama ng 3 araw. Pero pagkatapos ng 3 araw ay bumigay din ang kanyang katawan. Hindi ko alam, Mama Mia, kung bakit sunod-sunod na unos ang nangyayari sa buhay ko noon. Ito ba ang parusa dahil naging matigas ang ulo ko? Ito ba ang parusa dahil hindi ako nakikinig sa mga magulang ko? Hindi ko malaman kung papaano pa ako mabubuhay ngayong wala na akong kakampi sa buhay ko, Mama Mia. Ang tanging tao sa bahay namin na nakakaintindi sa akin ay siya pang nawala. At mula nung mamatay ang mama ko ay mas naging matabang pa ang pagsasama namin ng papa ko. Dahil ayokong nakakasama si Papa sa iisang bahay, Mama Mia, ay napilitan na akong maghanap ng trabaho. Dahil sa record ko sa school at dahil na rin ilang taon akong naging tambay, ay naging mahirap sa akin ang paghahanap ng trabaho. Laging tinatanong sa akin tuwing interview, Mama Mia, kung bakit raw ba ako hindi naghanap agad ng trabaho. Kung bakit natagalan akong makagraduate sa college
Gayong pang 2 taon lang ang kurso ko. Mama Mia, pagkatapos kong sumagot sa mga tanong na yun, ay lagi nilang sinasabi na tatawagan na lang nila ako. Pero kahit minsan ay wala man lang ni isang tumawag sa akin. Kaya naman napilitan ako Mama Mia na magtrabaho sa isang fast food chain bilang isang service crew. Wala kasi akong ibang gawin Mama Mia. At nung nagtrabaho na ako doon, sa mga unang linggo ko ay puro palpak ang trabaho ko. Puro paninigaw, galit ang nakukuha ko mula sa trainer ko at sa manager ko. Mama Mia, sa totoo lang ay nanliliit ako sa sarili ko. Pero wala akong ibang magagawa kundi ang gawin yon nang sa ganon ay hindi na ako masermonan ng papa ko. Wala na kasing magtatanggol sa akin. At isa pa Mama Mia, alam ko na matanda na rin ang papa ko. Ayoko na siya naman ang atakihin at baka siya naman ang mawala sa akin. Pag nagkataon, alam ko na wala na talagang matitira pa sa buhay ko. Mama Mia, pinilit kong lunukin ang mga pang-iinsulto sa akin sa trabaho. Sa totoo lang, sa tuwing makikita nila ang mga kamay ko, ang sabi nila ay sobrang kinis raw nito. Halatang hindi sanay sa trabaho. Pero pinilit kong matutunan ang lahat ng pwede kong matutunan doon. Kaya naman pagkalipas ng halos 1 buwan, sa awa ng Diyos Mama Mia ay nakakaraos na rin naman ako sa trabaho. Natututo na rin naman ako. Hindi pa masyadong mabilis at kung minsan Mama Mia ay tinatamad pa rin ako dahil hindi ako sanay, pero pinipilit ko ang sarili ko na gawin ang trabahong yon. Hanggang sa nakita ko sa isang post sa Facebook ng kaibigan ko Mama Mia na nagtatrabaho sa isang call center na malaki raw ang pasahod noon. Kaya naman sinubukan kong mag-apply. At nung nakapag-apply ako Mama Mia ay hindi pa rin ako natanggap. Hindi dahil sa wala akong experience, kundi dahil hindi naman ako magaling sa English. Kailangan pala yun Mama Mia. Kailangan at least na makakommunicate ka gamit ang wikang Ingles. At hindi talaga ako magaling sa ganoon. Kaya naman Mama Mia, nanonood ako ng mga tutorial sa YouTube kung papaano gagawin yon. Kung papaano magsalita ng confident sa wikang Ingles. Lahat ng vacant time ko ay ginagawa ko yon nang sa ganon ay masanay ako Mama Mia at nang sa ganon ay makapag-apply ako sa call center kung saan alam ko na mas malaki ang sahod kesa sa kinikita ko ngayon. Sa awa naman ng Diyos, after 6 months, nang muli akong mag-apply sa call center na pinagtatrabahuan ng kaibigan ko, ay natanggap rin ako Mama Mia. At totoo nga, di hamak na mas malaki ang pasahod sa call center kesa sa fast food chain. Dito Mama Mia, ay mas mahirap lang ang trabaho. Graveyard shift kasi ako palagi. Kaya naman lagi akong walang tulog. Mama Mia, magta3 buwan pa lang ako sa trabaho nung atakihin ng papa ko. Na-stroke siya Mama Mia, kaya naman tuluyan na siyang nawala ng trabaho. At nung na-stroke ang papa ko, wala akong ibang ginawa kundi alagaan siya at ang magtrabaho. Pero hindi ko kinakaya yun, kaya naman kinuha ko ang isang pamangkin niya na pinsan ko na walang trabaho para mag-alaga sa kanya. Although may pension naman ang papa ko, mula sa mama ko at sa pension niyang sarili niya, masasabi ko Mama Mia na malaki talaga ang gastusin kapag may na-stroke sa pamilya niyo. Iba kasi ang naging epekto nito kay Papa. Maliban sa kanyang pananalita, ay kalahati ng kanyang katawan ay hindi niya maigalaw Mama Mia. Kaya naman kinakailangan niyang dumaan sa therapy.
Ilang buwan na gamutan, Mama Mia, at hindi biro ang gastos noon. Kinukulang pa ang pensyon na tatanggap ng papa ko. Kaya naman nagdodoble kayod ako sa pagtatrabaho, Mama Mia, upang matustusan ang kanyang pagpapagamot. Inabot ng halos 2 taon ang pagpapagamot ni Papa. Hindi man naging tuluyang maayos ang kanyang pananalita, pero nakagalaw siyang muli, Mama Mia. Medyo mahina nga lang, at least nakakagalaw na siyang mag-isa. Mama Mia, sa pagtatrabaho ko nga pala nakilala ang asawa ko ngayong si Debbie. Si Debbie ay isang trainer sa call center na pinagtatrabahuan ko. Nung una, nakikita ko talaga na ayaw niya sa akin. Ang sabi niya, Mama Mia, ay mukha ko pa lang daw, alam na niya na isa akong mama's boy at spoiled brat. Lagi niya akong inaaway at lagi niya akong iniirapan. Pero nung malaman niya ang kwento ng buhay ko, ay naging mabait na rin siya sa akin. Nakikipagkwentuhan hanggang sa hindi ko na nga napigilan ang sarili ko na mahulog sa kanya. Mama Mia, katulad kasi siya ng mama ko. Maalaga at mabait. Kaya naman, nung niligawan ko siya ay hindi talaga ako nag-iisip na sasagutin niya ako. Ang gusto ko lang naman sana noon, Mama Mia, ay masabi ko sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Isang himala nga dahil pagkatapos lang ng 2 linggo ng panliligaw ko sa kanya ay sinagot niya ako. Nung sagutin ako ni Debbie, Mama Mia, ay pinakilala ko na siya agad sa papa ko. Si Papa naman ay walang naging problema kay Debbie. Kaya nga, pagkatapos ng aming first anniversary, Mama Mia, ay nag-propose na ako ng kasal kay Debbie. Hindi rin naman siya tumanggi at pagkatapos ng 6 na buwan ay ikinasal kaming dalawa. Ngayon, Mama Mia, ay pinagbubuntis na ni Debbie ang magiging unang anak namin. Babae po, ayon sa ultrasound. Balak kong isunod sa pangalan ng mama ko at ni Elise ang pangalan ng baby namin ni Debbie. Ang 2 babaeng naging malaking bahagi ng buhay ko. Ang 2 babae na sa tingin ko, Mama Mia, ay nag-iwan ng malaking leksyon sa buhay ko. Alam ko, Mama Mia, na marami sa atin, lalo na sa mga nakikinig sa iyo ngayon, na may mga naging pagsisisi sa kanilang buhay. Pero hindi ko alam kung mas malaki bang pagsisisi nilang yun sa naging pagsisisi ko sa ginawa ko sa buhay ko noon. Na ang naging resulta ay ang pagkawala ng 2 babaeng mahalaga sa akin. Naway huwag kayong maging katulad ko. Naway pahalagahan nyo ang mga taong nagpapahalaga sa inyo. Naway isipin nyo ang kanilang pagsasakripisyo. At sa mga lalaki na may nobya o may asawa, huwag nyo sanang pabayaan ang mga partners nyo. Huwag nyo sanang iisipin na dahil mahal nila kayo, ay gagawin nyo na ang lahat ng gusto nyo kahit pa ikapahamak nila ito. Maniwala kayo sa akin, mahirap ang magsisi sa huli. Mahirap ang magsisi lalo na kung may nawalang buhay dahil sa iyong kapabayaan. Hanggang dito na lamang, Mama Mia, at maraming salamat po dito sa YouTube channel mo kung saan ay naibabahagi ng mga katulad ko ang mga kwentong tinatago namin. Mga kwentong malungkot, masaya, at mga kwentong may mga leksyon na naiiwan para sa lahat. Lubos na gumagalang, Jared. Palagi nating sinasabi na maikli lang ang buhay. Palagi nating sinasabi na pwedeng may mangyari ngayon na hindi mo inaasahan. Pwedeng ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo ngayon, kinabukasan ay hindi mo na magigisnan. Totoo naman ang lahat ng sinasabi nila. Walang nakakaalam
kung ano ang mangyayari kinabukasan. Walang nakakaalam, walang nakakasigurado kung mabubuhay pa tayo isang oras matapos nito. Kaya naman, dapat ay i-savor natin ang life. I-savor natin ang lahat ng pagmamahal na natatanggap natin mula sa ibang tao. Lalo-lalo na ang pagmamahal at pang-uunawa ng iba sa ating mga kamalian at sa ating mga pagkukulang. May mga bagay na hindi na talaga maibabalik pa kahit anong pagsisikap pa ang gawin mo. At hanggang pagsisisi ka na lamang. Hanggat hindi pa ito nangyayari, sana ay gawin mo ang lahat nang sa ganon kahit mawala man ang mga taong mahal natin sa ating buhay ay wala tayong magiging pagsisisi. Ipadama natin ang ating pagmamahal, sabihan natin sila na mahal natin sila hanggat kaya pa natin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong itinampok sa atin ni Jared. Kung nagustuhan nyo ang kanyang kwento, huwag nyo pong kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. At huwag nyo rin kalimutan ng kung may sarili kayong kwento ng inyong buhay na nakaka-inspire, nakakatawa, nakakagilig, o nakakapagbigay ng leksyon para sa aming lahat, ay i-share mo na yan. I-email mo yan sa mamamia.cdo0317@gmail.com. Huwag niyo pong kalimutan na pwede po kayong mag-submit ng kahit na anong kwento tungkol sa buhay niyo doon. Huwag niyo rin kalimutan na mag-subscribe sa ating channel, i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa bawat video na ating i-upload. Magandang araw sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Ako po ang inyong Mama Mia.